Nagsimula ang chapter na ito sa Meretz Wetlands, na kung saan sa loob ng mahabang panahon ay walang tao na nagpupunta sa lugar na ito. Sinasabi na ang northern part ng Meretz Wetlands ay nabibilang sa nasasakupang lugar ni Viscount Lacona, samantala ang southern part naman ito ay pagmamay-ari ng Barony of Frontera. Dahil sa na-develop na ng ating bida ang lupain ng Meretz Wetlands. Sinasabi na kaya nagpunta dito si Viscount Lacona ay para gamitin ang kanyang kapangyarihan at karapatan bilang may-ari ng lupa. At kunin ang mayamang lupa na ito nang hindi man lang nag-effort para dito. So, ang ibig ninyong sabihin, na kami ay trespassing sa lugar na ito? Tanong ni Lloyd, na tinugunan naman ng isang tauhan ni Viscount Lacona. At sinabing nitong oo, dahil ang Viscount ang binigyan ng karapatan sa lupang ito. Pero makikitang nagagalit si Lloyd at sinabi dito na hindi mo ba nakikita na kaming maharlika ang nag-uusap, bakit hindi ka muna manahimik sabi ni Lloyd. Na ikinangiwi ng mukha nito, habang ang ibang nakakarinig ay tila nanlamig dahil sa pinakitang angas ng ating bida. Sabay lapit kay Viscount Lacona at ipinakilala ang sarili niya dito. Pero sa halip ay sumagot ang Viscount ay sinabi na marami itong naririnig tungkol sa magaspang na ugali ni Lloyd kaya sinabi nito na ang Baron ang gusto niyang makausap. Deadma lang ang ating bida at nagpapanggap pa ito na walang naririnig. At sinabihan pa ito na parang tunog insekto. Pero mukhang slow makaget si Viscount Lacona na kailangan pa sabihin ng kanyang alalay na ininsulto siya nito. Habang nagsalita naman si Lloyd patungkol sa batas. At sinabing, Land Act of the Kingdom Title 321. Special Exemption Regarding Development of the Barren Land. Na kung saan ang layunin ng batas na ito ay ang pagpapaunlad ng mga bakanting lupain, at pagtatalaga sa taong nangangasiwa dito. Dagdag pa ng ating bida na kailangan ma-meet ang mga requirements, tulad ng dapat ay may mga nakatira sa lupaing iyon, at dapat ay may mga ginagawang aktibidad dito. At dahil dito ay maituturing na kung sino man ang nagde-develop ng lupa ay siya rin ang itatalaga na magmay-ari nito. Dahil dito napatigil sa pagtatrabaho ang mga tauhan niya at nakikinig sa mga sinasabi ni Lloyd. Patuloy sa pagpapaliwanag si Lloyd hanggang sa ipakita nito kay Viscount Lacona ang resulta ng kanyang ginawang development sa lupang ito. Na tila ikinainggit ng Visconde, habang si Javier ay naalala ang pag-uutos ni Lloyd sa pagtatanim ng mga butong ibinigay nito sa kanya na sinabing ito ay makakapagpaalis ng mga peste. Na ang ibig sabihin sa pagsasabi nito ng peste na ang peste na darating ay ang Visconde. Nakangiting ipinakita ni Lloyd at iniabot sa Visconde ang una nilang harvest, na tila nang aasar pa ito, dahil dito ay galit na galit ang Visconde at sinabi sa isip kung nakaplano na ito sa simula pa lang, kaya naman pagkaabot ng unang harvest sa Visconde, ay sinabi nito na kung maari nang umalis ang Visconde sa kanyang lupain. Dahil dito ay walang nagawa ang Visconde at tahimik na umalis, matapos nito ay masaya at nagsigawan ang mga trabahador at sinabing mabuhay ang kanilang Master Lloyd dahil sa pagliligtas nito sa kanilang lupain. Pero si Lloyd ay sinabing bumalik na ang mga ito sa kanilang mga trabaho. Isang gabi mula sa pagtatapos ng summer ay siya namang pagpasok ng fall na kung saan nagdadala ito ng malakas na pag-ulan, kung kaya makikita ang ating bida na nakaupo at pinagmamasdan ang kanyang lupain dahil gusto rin ito na makita kung talaga bang magagamit ang lupang ito, na makikitang naging maayos naman ito sa pagtila ng ulan, dahil dito ay marami itong mensahe na natanggap na mga bago at pag-level up ng kanyang mga skill, patuloy na pagtaas ng kanyang approval rating na nagresulta sa kasalukuyang RP nito na 1,355, samantala, sa bayan ni Visconde Lacona, makikitang nagagalit si Lacona sa kanyang tauhan, dahil sa pagbawi sa kanila ng kanilang karapatan sa lupa, at sinabi ng tauhan nito na ipamimigay ang lupang iyon sa mga tao ng libre at nangakong bibigyan pa ang mga ito ng protection, na ang kapalit ay titira ang tao dito sa loob ng 5 taon, na ang ibig sabihin, na kapag ang mga tao dito ay nanatili, at patuloy na kinukultivate ang lupa ay sila ang magiging may-ari nito, na lubos na ikinainggit naman ng matandang bigatilyo. At dahil dito ay ipinag-utos nito sa kanyang tauhan na tawagin ang kanyang supervisor na mula sa pagawaan nito ng Dai o Tina. Makalipas ang ilang araw, paggising ng ating bida ay nakaramdam ito ng pananakit ng kanyang ulo. Na kung saan naisip nito na baka ito ay dahil lang sa pagod. Pagkatayo mula sa higaan ay ginising nito si Javier para magpunta sa kanilang mga trabaho, ngunit napansin din nito na tila pagod din si Javier. Sinabi ni Javier na masyadong masakit din ang ulo nito, at ito ay ngayon lang nangyari. At dito ay tila may napagtanto ang ating bida.
Samantala, hindi lang sila ni Javier ang nakakaranas ng pananakit ng ulo, dahil maging si Emily na kanilang kasambahay, ang village farmer na si Mr. Alep at maging ang cow farmer na si Michael at ang mga baka nito. Halos lahat ng tao sa kanilang village ay apektado nito, at maging ang mga hayop ay iniiwasan ang pag-inom ng tubig. Dahil dito ay alam na ni Lloyd na maaaring tubig ang dahilan ng lahat ng nangyayari. Dito nasabi ng ating bida na ang pinakamalakas nitong sandata sa ngayon ay ang kanyang kaalaman sa libro ng The Night of Blood and Iron. Pero matapos ang Wild Ant incident ay napansin nito na may mga bagay na nangyayari na hindi mo naman makikita sa libro. Sinabi rin ng ating bida na si Visconde Lacona ay gusto makuha ulit ang Meretz Wetlands. Kaya naman dahil dito ay nag-research ito patungkol sa mga ito. At kanyang napag-alaman na ang main source of income ng mga ito ay ang kanilang mysterious dyeing technology at ang Ledona berry kung saan ginagamit nila sa pagtitina. Dahil dito ay may naiisip na itong dahilan, at ito ay dahil sa kagagawan ni Visconde Lacona. Samantala sa ibang scene naman ay makikita ang Baron na kausap nito ang kanang betlog ng matandang bigatilyo. At sinabi nito kay Baron Arcos na ibigay sa kanila ang kalahati ng Meretz Wetlands. At sinabi na kapag ginawa nila iyon ay ititigil na nila ang pagtatapon ng kanilang mga pinaggamitang tubig na may tina. Dito ay sinabi ng Baron na ang ginagawa ng kanang betlog na ito ay pagbablackmail. Na mayabang namang sinagot nito na oo, tama ka, ito ay pamba-blackmail. Na kung saan napatayo si Baron Arcos sa galit at sinabi dito kung hindi ba ito natatakot sa batas. At sinabi na formal niya ito na dadalhin sa korte ng hari. At dito ay sinabi ng kanang betlog na gawin ito. Kahit alam nito na mananalo ang mga Frontera, pero matapang na sinabi nito na 2 taon naman bago lumabas ang hatol sa korte. Na kung saan malaki ang magiging gastos na lalong magpapahirap sa mga Frontera. Dahil sa sinabi na ito ng kanang betlog ng matandang bigatilyo ay labis na nagngit-ngit sa galit ang Baron. Matapos nito ay nagpaalam na sa pag-alis ang tauhan ni Viscount Lacona. Dito ay galit na sinabi ng Baron na hindi nito hahayaan na pakialaman ang lupang pinaghirapan ng kanyang anak at ng mga villagers nito. Palabas na sana ang lalaki nang biglang pumasok si Lloyd na malakas na binuksan ang pinto, kung kaya naipit ang lalaki sa likod ng pinto. Pagpasok ay sinabi nito na ang kanilang pesteng karatig bayan ay pinakialaman ang kanilang ilog kung kaya nais nito na mapag-usapan nila ang gagawing hakbang para dito, nang biglang nagsalita ang lalaki na nakahawak pa sa pisngi nito. At sinabi na iniinsulto mo ba ang akin master? Na ikinagulat naman ni Lloyd at sinabi na hindi nito alam na nakakaintindi pala ang mga peste ng salita ng tao, pang-aasar ni Lloyd na lalo nagpagalit sa kanang betlog ni Visconde Lacona, at dito hinamon niya si Lloyd sa isang duel, at ayon, umiiyak na nagmamakaawa na tumigil na si Lloyd sa paggulpi dito, huminto naman ito saglit at sinabi na ito ay satisfied na, pero maya-maya ay pinaghahampas niya ulit ito. At ito ay para sa pag-disrespect nito sa kanyang ama, na labis na ikinatuwa ng kanyang ama habang pinapatigil at sinasabi na ang kanilang duelo ay tapos na. Matapos noon ay bumalik na sa kanyang bayan ang hambog na kanang bayag ni Lacona na puro bukol sa muka. Sa una ay nagalit si Lacona dahil sa pagkagulpi rito, pero kailaw na'y sinabi sa kanyang kanang betlog na good job, dahil dito ay magagawa nilang ma-frame up ang Baron dahil sa pananakit nito sa kanya, na kung saan mas lalong tatagal kung magsusumbong pa sa korte ang Baron. Na tila alam ni Lloyd na ganito ang iniisip ni Visconde Lacona, kung kaya naman sinabihan nito ang kanyang mga tauhan, na hindi nila hahayaan na ang kanilang pinagpaguran na makuha ito ng mga ganid at sinabi na ito ay kanilang poprotektahan. Kaya nag-umpisa sila gumawa ng kanilang pagre-reserbahan ng kanilang inuming tubig, at gagamitin si Hamang bilang tagakuha ng tubig na ilalagay dito. Sinabi ni Javier na ito ay magandang solusyon pero gayunpaman ay kakailanganin ni Hamang na magpahinga. Kung kaya sinabi ni Lloyd na tama si Javier at ito ay pansamantala lamang, at sinabi na sila ay gagawa ng kanilang water supply system. At dito sinabi rin ni Lloyd na gagawa sila ng infrastructure na magdadala ng tubig mula sa lawa ng Kapua. Pero ang magiging problema nila ay masyado itong malayo kung saan malaki ang kanilang magiging gastos sa maggagawa para dito. Pero sinabi ni Lloyd na sisiguraduhin ito na magiging malaki rin naman ang kanilang magiging kita pag natapos ito. Pagkalipas ng ilang buwan, makikita na tila may malaking problema si Lacona, nang pumasok at sabihin ng kanyang tauhan na gusto ito makita ni Lloyd Frontera. Pero sinabi nito na paalisin ang mga ito, ngunit sinabi ng tauhan niya na nais ng mga ito na tulungan si Lacona sa kanyang problema.
Kaya dito ay makikita natin na magkausap na ang dalawa. Nagtanong si Lacona kung ano ang gusto ni Lloyd. Sinabi naman ni Lloyd na nais lang naman nilang tumulong sa mga problema nito. Na tumanggi naman sa alok na tulong ng ating bida at sinabi na wala itong problema. Pero tila sigurado si Lloyd na may problema ito. At dito sinabi nito na baka matulungan niyang may salba ang nalulugi nitong pagawaan ng Tina. Nagalit na sinabi ng Bisconde na alam nitong si Lloyd ang may pakana ng pagkalugi ng pagawaan nito. Pero dito ay sinabi ni Lloyd na dahil sa mga maruming tubig na tinapon ng Bisconde sa kanilang water supply, ay nagawa nilang kumuha galing sa malayong lugar sa lawa ng kapwa. At sinabi rin nito na sa una wala silang ideya na sinasadya nito na ipatapon ang maruming tubig sa water supply nila Lloyd. Dito nagalit ang Bisconde sa mga sinasabi ni Lloyd. At sinabing ayaw na nito marinig pa ang mga gustong sabihin ni Lloyd. Sa halip ay pilit nitong tinatanong kung ano ang ginawa ni Lloyd sa kanyang pagawaan. Pero sinabi ni Lloyd na wala naman talaga silang ginawa dito. Kaya mas lalong nagalit ang Bisconde. Sinabi ni Lloyd na ang mga lime sa tubig na galing sa bundok ang dahilan para masira ang kanilang mga produkto. Dito ay galit na nagbanta ang Bisconde na kakasuhan ito. Pero tila ibinalik lang ni Lloyd ang sinabi ng kanyang kanang betlog sa baron noon. Dahil dito ay mas lalong nanggalaiti sa galit ang Bisconde, matapos nito ay umalis na sila Lloyd habang sinasabi ng Bisconde na nagkamali ang ating bida ng binabangga at ipinagmamalaki pa nito na marami itong kakilala na matataas na opisyal sa korte. Habang naglalakad ay sinabi ni Javier na walang ginawa si Lloyd kundi ang galitin lang ang Bisconde. At sinabi rin nito na talagang maraming kilala ang Bisconde sa korte. Na kung saan kapag sila ay naglaban sa korte tiyak na malaki ang magagastos nila. Pero sumagot lang si Lloyd na naiintindihan nito ang gusto sabihin ni Javier. At sinabi na maghintay lamang ito, at malalaman nito kung sino ang matatalo. Pagkalipas ng isang buwan, makikita ang Bisconde na nakayuko, at nagmamakaawa na iligtas ang kanyang pagawaan. Dito sinabi ng ating bida na kung sinabihan ba ito ng kanyang mga connection sa korte na hindi ito mananalo. Kaya walang ibang sinabi ang Bisconde kundi ang humingi ng tawad kay Lloyd. Pero sinabi ni Lloyd na wala itong interes pa sa mga sasabihin nito. Makikita na patuloy sa pagmamakaawa ang Bisconde. At dito sinabi ni Lloyd na hindi nito kailangan ng kanyang paghingi ng tawad. Kundi isang simpleng pirma lang sa kontrata. Sabay abot ng kontrata sa Bisconde. Na kung saan pag ito ay pinirmahan niya ay agad na magsusupply sila Lloyd ng tubig sa pagawaan nito. Pero tila nawalan ito ng buhay, at nagalit dahil sa sobrang mahal ng singil ni Lloyd. At sinabi nito na bakit may presyo ang tubig. Sinabi ng ating bida na ang nagturo dito na ang tubig ay hindi libre ay si Bisconde Lacona mismo. Na mas lalong nagpanganga sa Bisconde. Samantala di makapaniwala ang baron dahil sa laki ng maaari nilang kitain kada buwan. Sinabi ni Lloyd na si Bisconde Lacona mismo ang pumirma dito. Sinabi rin ng baron na mababayaran na nila lahat ng interest at may matitira pa. Masaya si Lloyd habang sinasabi na napakabait talaga ni Bisconde Lacona. Napasabi na lang tuloy si Javier na parang isang demonyo ang kanyang master. Dahil sa kontratang iyon ay hindi sinasabi kung kailan ito matatapos. Na kung saan ay parang sinisipsip nito ang buhay ng Bisconde hanggang sa mamatay ito at maging ang mga susunod pa na henerasyon dito. Samantala ay sinabi ng baron na meron itong good news na sasabihin kay Lloyd. Pero napatanong muna ito kung bakit mukhang nakakatakot si Lloyd, na sinagot naman ni Lloyd na masaya lang ito dahil sa kontrata. At dito ay sinabi na ng baron ang good news nito, kung saan natanggap na nito ang treasure na galing sa mga ogre. At dahil dito ay nagpadala ng sulat ang Count Cremo na bibilhin yun sa malaking halaga. Na kung saan napaisip ang ating bida na ang katulad ng Count Cremo ay bibili ng ganung bagay. Pero sinabi ng baron na maging ito ay hindi alam ang dahilan, pero sinasabi na gusto nito magpagawa ng isang estatwa. At dito ay ipinakita ang Cremo, City of Commerce, na kung saan nakatayo at nakatingin sa bintana na tila naghihintay, hanggang sa lumabas ang isang malaking halimaw. At dito muna natin puputulin ang video na ito. Kung nagustuhan mo at nais mong sundan lahat ng upload sa page na ito ay pakipindot lang ng subscribe button dyan sa ibaba. Pati na rin ang bell button para isa ka sa agad na mano-notify once may bago tayong upload. Maraming salamat.